Salamat sa awit. Um, it's really good to be a Baptist, pero napakadami ng denomination, but I'm thankful na tayo po ay naging Baptist. Kasi sa lahat naman, saka alam nyo, hindi naman to be prideful, pero ang kasaysayan po ng Baptist ay napaka makulay. Actually, napaka madugo. Maraming pinatay ng mga Baptist, ang daming great men and women in the past who were Baptist. Pero siyempre, hindi man tayo naliligtas sa religion, but to be a Baptist is a great privilege. 2 Timothy chapter number 3, tayo po ay mag-aaral ngayong hapon. Ngayon po ay Christian Education Month. And so, we'd like to talk about the Christian school ngayong hapon sapagkat ito'y isa sa ating ministry. Next week naman, we will talk about the Bible school. Tayo po ay tumayo lahat and reading from the book of 2 Timothy chapter number 3, simula sa verse 1 hanggang 14, ito po ang sinasabi sa Bible. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. Verse number 6. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Okay, ang ating pong pag-aaralan ng mga talatang ito, and my title is simply, Why Christian School? Why Christian School? Typing manalangin. Father in heaven, we are thankful for the ministry of the Christian School that you have given to this church. Salamat, Panginoon, sa mga nagtuturo, sa aming pong staff na nagtuturo, at hindi lang sa Christian School, sa Bible School, sa Bible College. Salamat, Panginoon, sa ministry ng Christian education that you have made us to be a part of it, na nagtuturo ng iyong salita upang ang mga bata, especially sa mga panahon na ito, ay magkaroon ng tamang gabay. Pagpalain mo po ang iyong salita, ikaw po ang siyang magturo sa amin at kilusin mo kami patungo sa iyong kalooban. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, you may be seated. Bakit nga ba meron tayong Christian school? You know, ang Christian school ay hindi isang popular na ministry. You know why? Because it is a lot of money. You need to put a lot of money. Otherwise, hindi ka naman mabigyan ng DepEd, ng recognition. But by the grace of God, after 20 plus years, tayo ay na-recognize na ang ating Christian school. Of course, ang ating Bible College had been recognized way back in 2008. And that is a blessing because ang ating missionary sa Vietnam
ay naglilingkod, hindi sila high school grad. Sila ay actually master's degree holder. And if you go as a missionary to most of these countries, you go as an English teacher. Alam nyo, diyan po sa mga lugar ng Cambodia, Thailand, Vietnam, they really love to learn to speak English. Talagang yan talaga ay kanilang number one priority. In fact, in Vietnam, I heard from the news na ang number one priority ng Vietnam is to teach their people to speak in English. And that is where Filipinos come in. Siyempre, ang ating textbook ay walang iba kung hindi ang Bible. So, it works out really well. Ngayon, kailangan natin ang Christian school kasi kailangan ituro natin ang Diyos. You know, basically, yan ang dahilan. At alam niyo naman, binanggit ko na sa inyo, ang ating Christian school is not making anything. Tayo ay parating nasa red. Salamat sa partnership ng ilan upang tulungan tayo sa mga gastusin kasi nakita nila yung kahalagahan nito. And I wish lahat ng nag-aaral sa atin na elementary at high school ay nasa ating Christian school. Kasi maganda ang matututunan. Bakit kailangan natin Christian school? Because of verse 1. This know also that in the last days, and we are in the last days, perilous times shall come. Ang perilous ay isang salita, ibig sabihin mapanganib. Tayo po ay nabubuhay sa mga panganib na panahon. Kung alam nyo lang, kung alam lang natin lahat na nangyayari sa paligid, minsan buti hindi natin alam, hindi tayo matatakot. Pero nakakatakot na nangyayari sa paligid. Marami nang at babasahin natin mamaya. Now, ang Panginoon ay paparating na, I'm sure. And maybe when He comes, i-judge niya lahat itong mga nangyayari sa daigdig na mga bagay na ito yung mga tanda. Itong mga sinabi sa verse 2 pababa, ay tanda ng mga sa panahon, sa mga mapanganib na panahon, at nakikita natin yun sa ating panahon ngayon. And kaya nga ako naniniwala sa Christian School, paano natin matutulungan ang henerasyon na ito? Well, ang isang alam kong paraan ay turuan natin sila ng Biblia at walang ibang magandang lugar kundi sa Christian School. Kasi ang ating Christian School from the time pumasok ng classroom ay memory verse. Kaya si Faith ay magaling sa memory verse. Kasi nga, training nila yan eh. Hindi lang pati si Faith, marami sila na mga bata, yan ang ginagawa. Day after day, hindi week after week, day after day after day. And so, ang Panginoon, probably He's going to come and judge the wickedness of this world because this world is wicked. Kapag hindi tayo maingat, tayo ay makukuha ng daigdig. In fact, ang ilang mga kabataan, dapat kayo mag-ingat kasi ang music nyo hindi na Christian music. At binabandera nyo pa sa mga social media. I don't know why. Why would you do that? Pero kita nyo, tayo na sa church. Tapos ang music nyo ay hindi godly music. Tingnan nyo yun, tayo, every week nasa church tayo. At yung ating mga estudyante, every day nasa church. Nasa Christian school, nasa Bible school, and yet our music is of the devil sometimes. And you probably don't know it. But you need to know. Ewan ko, ba't nilalagay yung social media? If I were you, I would not put it there. Kasi you're advertising. That is not good. If it is a godly music, sige, advertise. If it is the devil's music, do not advertise it. In fact, you should not listen to them. And so, alam mo, meron tayong gospel, and the gospel is not intended to save the civilization. It is intended to save people from destruction. Wala tayong magagawa. Ang ating mundo ay palasak. Ito ay pawala. Ito ay pasama. Pero hindi naman ang intention ng gospel ay baguhin ang mundo. Hindi. Ang intention ng gospel is iligtas tayo from this destruction. Because this world will be destroyed.
Kaya tayo kailangan mag-ingat. So, so anong sabi ng gospel? Na merong judgment day that is coming. But God provided a Savior. At itong mensahe nito, kailangan ituro natin sa mga bata because they are so ignorant. Pag hindi natin naturuan, yung nga natuturuan na natin, nakukuha pa rin eh. Isipin nyo naman yan. Araw-araw na, nag-memory verse, nakukuha pa rin. Kaya talagang we're living in dangerous days. At kayong mga magulang, you better know your children's, yung takbo ng buhay ng mga anak nyo. Di ba? Kasi kayo ang unang defense. Pag nalaman yung mga anak nyo ay hindi na bumuhay ng tama, kayo ang unang dapat magsabi. Kasi kayo ay magulang. Okay? Now, maraming social engineers, you know that? But you know, they're doing their best to save the planet and they cannot. Ang mundo ay talagang wala na tayong magagawa sa mundo. Ang magawa na natin ay umiwas sa influence ng mundo. But you know, yung climate change, this morning I talked about climate change eh. Pero wala tayong magawa. Kung may global warming, that's it. Wala tayong magawa. Anyway, talaga namang, bakit ba ililigtas mong mundo? Ang mundo talagang masisira din naman eh. So, papunta rin naman tayo. Ang mundong ito, itong mundong ito, ay wawasakin ng Diyos. You know that? Mawawala ito eh. Kaya wag nating mahalin. Kasi, anyway, ano bang mamahalin mo dito sa mundo? Now, more than the planet, we should be concerned paano tayo mabubuhay ng matagumpay. Paano tayo mabubuhay at maging handa sa pagdating ni Kristo? Yun ang ating concern. Ang mundong ito ay wala na tayong magawa. It is gone. Naunawaan niyo ba yan? Wala na tayong magagawa. And so the world is facing some moral, spiritual, political, and social darkness. Kung alam lang natin lahat ng nangyayari sa paligid, maiintindihan natin. Tamo, ang gera, hindi matapos-tapos. Walang katapusan ng gera. Ang korupsyon, napakatindi. Ang tawag sa pera, basura. At, ang daming korupsyon. Ang daming tension between nations. Meron akong professor ngayon. Ngayon oras to. Sa Filipino, nako, pro-China. Sabi ko, ma'am, at least sa Amerika may kalayaan. Ang China, wala. Pero, yun ang gusto niya eh. Matalino yun. Pero sana hindi naman ma-brainwash yung mga kaklase ko. Kasi mga educators, yung mga kaklase ko, mahusay sa edukasyon. Pero, they have no clue. Kinakanto nga sa kapatid ko ay Kuya Rick nung araw ay siyempre aktivista. Natatawa lang sa, ganun ba? Galing ko sa Kilusan. Galing sa Kilusan at ikaw ay mamumulat sa, ano ba talaga ang Kilusan? Iisipin mo itong mga tao walang magawa sa buhay. Galing din ako dyan po ng konti. Buti konti lang. Nakita ko na rin ang mundo nila. Pero, dito sa lahat ng kaguluhan na to, alam niyo kung sinong darating dyan. Ang isang tagapagligtas na ang pangalan ay si Antikristo. Yun po ang ating iniintay. Yan ay hindi naman tayo actually, pero iniintay ng mundo yan. Mabuti na lang, pagdating niya, wala na tayo dito. Kasi ako, pre-meal. Kung gusto niyo post-meal, bahala kayo. Pero ako'y pre-meal. Mawawala muna tayo bago dumating ang mga kaguluhan na yan. So, hindi tayo dapat magulat kasi binanggit naman sa Bible, tayo ay we are living in the last days. Panahon pa ng Panginoon, ang tawag niya doon sa panahon niya, last days na. Last days na. So we have been living in the last days for the last 2,000 years. At itong mga sinabing mga bagay, talaga namang lalot ngayon, ay mas evident, mas obvious.
itong mga sinabi ng Panginoon. And tayo dapat, hindi nga tayo nagulat sapagkat sinabi naman sa Bible, dapat i-educate natin ang ating mga sarili at ang mga kabataan sa mga bagay na yan. And there is no need for panic sapagkat ang Panginoon ay darating. Kung magkakagulo ang mundo bago dumating ang Panginoon, siguro mangyayari yan. Pero at least wala na tayo dito. I hope wala na kayo dito. Ako, alam ko, wala na ako. Okay, so pag nagkaganoon, Harold, bahala ka na. No? Kasama tayo, Brad. Kasama tayo akyat. Oh. Pero alam mo mga teachers, ang ganda na opportunity nyo para magturo sa mga bata in these dangerous times. Okay, so 2 points lang ako. Una, the dangerous days. Number 1, the condition of men. Tanda yung condition ng mga tao, ha? Tayo po verse 2. Sana hindi tayo ganito, ha? For men shall be lovers of their own selves. Okay, hindi ba't ganyan ang mga tao ngayon? Lovers of their own selves. Ang mga tao nabubuhay para sa sarili, hindi para sa kapwa. Para sa sarili. Yung tatag na me-ism, mga I, me, mine. Puro sila. Walang concern sa ibang tao kundi sa kanila. Kaya nga pag nagse-selfie, walang iba kundi sila. Nakakuha na dito, meron din, dito, meron din. Minsan nakakita ko dyan sa labas, sabi ka pa na, ano kaya iniisip itong mga batang to? Parang ang mundo nila ay nasa kanila eh. Alam mo, wag ganyan. Hindi maganda, dapat maging concerned tayo sa ating kapwa. Hindi sa kung gaano tayo kaganda sa FB. Actually, yung mga nakikita ko sa FB, hindi na kayo yun eh. Hindi na kayo, parang artista yung mga nandun eh. Hindi naman kayo yun eh. Alam nyo, mahalin nyo sarili nyo. At kung anong binigay ng Diyos, sovereignty, di ba? Sovereignty. Now, ano pa ang pagkatangin ng mga tao? Covetous. Hindi nga ba't ang mga tao covetous? Ano ibig sabihin? People live for what they can get. Ang mga tao nabubuhay sa ano mapapakinabang. Hindi ko ano kayang itulong at maibigay. Alam mo kung ang mga tao ay giver? Ang gandang mabuhay sa mundo kasi ang mga tao bigayan. Pero hindi ganoon ang tao. Ang tao kung anong makukuha, mapapakinabang. Mali yun eh. Hindi yan Christian trait. Yan ay trait ng mga taong walang pagkaunawa. Covetous, makasarili, boasters ang yayabang. Alam mo, kaya nga yung social media, mag-ingat kayo how you use them. Ako, I try to stay out of the social media. Pero ang daming mayabang sa social media. Sila ang pinakamagaling. Yung mga nagawa nila, mga achievement, pati yung mga napuntahan nila, pati yung pati ulam nila. Lahat na sinilagay social media. Awan ko, hindi ko alam kung bakit gano'n ang mga tao ngayon. Pero para bagang proud, sa FB, mga tao gusto maging sikat sa YouTube. Meron ako nabasa kanina ba yan? Yung isang YouTuber na most famous YouTuber ay namatay. Siyempre, lahat naman tayo mamatay. Pero ang mga tao talagang gusto maging sikat. Maging sikat sa mga platform na yan. Sana wag tayong maging ganon. No? Hindi mahalaga what other people think about you. Ang mahalaga what Christ thinks about you. Tandaan natin, wag tayong maging boasters and proud. At saka, bakit ka maging proud? Lahat naman ang accomplishment mo, binigay ng Diyos eh. So ano bang meron ka? Ang meron lang tayo kasalanan. And that is nothing to be proud of. So people are proud. Blasphemers. Nakita natin yan, and disobedient to parents. Ay naku, napakadaming ganyan. Hindi marunong. Kaya ako talaga napaka-thankful kung paano kami pinalaki. Talagang ang aming magulang ay number 1 priority. At sana gano'n ang mga kabataan. Hindi ko alam kung paano ko tuturo sa ating mga kabataan sa Christian school. Ang magulang ay dapat mahalin. Kasi nakita ko effect sa amin eh. Sa amin, talaga namang gano'n lang di ba? Pero ang mga bata ay walang paggalang sa magulang. At ang mga henerasyon ng mga bata ngayon, hindi naintindihan yung salitang authority. Walang authority. Sila ang authority. Mali yun eh. Ako, nagpapasalamat ako sa authority kasi alam ko, hindi ko lahat kayang gawin. So buti may mga authorities above me
na nag-guide sa akin. Pero mga kabataan, ayaw ng authority. But let me alone. Yan ang, ang sigaw nila eh. Let me alone. I want to do this. Hindi, di ba? Hindi na iintindihan eh. May authority na binigay ang Diyos sa simbahan, sa tahanan, sa gobyerno, sa paaralan. At maganda na may authority. Kasi hindi mo naman alam lahat. Maganda meron kang gabay. At dapat ma-appreciate natin ang gabay. Pero mga bata ngayon, hindi na-appreciate ang gabay. Ang gabay, kine-question. Bakit ganyan? Di ba? Ang problema, alam mo ang problema sa maraming edukasyon, hindi sinama ang Bible sa edukasyon ng mga bata. Kaya again, I will say again, I wish lahat kayo ay nasa ating Christian school. Oh, by the way, alam nyo ba, last NAT exam, ang school natin ang number 2 sa buong Lucena at sa English ay number 1. Tama na, Ma'am Jing. Sa English, number 1 tayo. Sa lahat ng school sa Lucena, number 1 tayo sa English. Kaya alam mo, I wish, nandito yung mga anak nyo eh. Alam ko may cost yun, pero, you know, what they are missing is a lot of things. Buti na lang, meron man nagpapaaral, so magsabi lang kayo, kung kaya naman eh, bakit ba hindi tulungan, di ba? So, ang Bible, ay hindi kasama sa edukasyon ng maraming paaralan. Yan ang nakakalungkot. Hindi kagaya sa atin, parating Bible. Kaya ang ating mga estudyante, magaling talaga sa Bible. Ayun naman ang mahalaga sa buhay ng tao eh. Hindi what you know, but what God knows. At what we can know from God. So, hindi lang yun. Anong panahon ngayon? Ang mga bata, verse 2 is unthankful and unholy. Bay, dapat practicein natin yung salamat, yung salitang salamat. Dapat yan, ating, alam mo actually mga kapatid, mga magulang, kayo dapat ang mag-implement niyan. Kasi kayo kasama ng mga anak nyo, marunong ba yung magpasalamat sa inyo pag, pagka kayo ay, pag ginawan mo ng, pag binigyan mo ng something, o kaya dapat matuto sila at kayo na ang magturo. Kayo di naman nakakaalam kung anong ang klase inyong mga anak, di ba? Verse number 3, ito yung condition of men. Ang mga tao ngayon, without natural affection, anong ibig? Literally, without family love. Without family love, that's the literal. Anong thinking dyan? Ang thinking ay, parang ganito, having a family is a burden. Kaya marami hindi na nagpapamilya. Kasi sa kanila, ang pamilya, wala yan ay old-fashioned yan. Hindi na sila nagpapamilya. That's their thinking. That to have a family is a burden. Gusto lang nila, alam mo ang mga tao ngayon, gusto nila mag-enjoy ng buhay as a single person. Marami tayong single, di ba? Pero ang ibig sabihin, ako yung magpapakasya na sa buhay ko. Wala akong obligasyon, wala akong anak na pinapakain, pinapaaral. Living lang talaga for themselves. Ay, kung hindi nyo alam, sa mga Western, kaya alam nyo ba na walang tao sa mga ibang bansa katulad sa mga Western civilization? Bakit walang tao nagmamigrate yung mga Asians? Kasi wala lang ang pamilya doon eh. Yung concept nila na mag-enjoy na lang tayo, ay ganun na lang ang nangyayari. Pero hindi ng structure na tinuro ng Bible. Dapat ay pamilya, palakasin, patibayin ang pamilya. Ano pa? Sabi dito, truce breakers. In other words, a man's word means nothing anymore. Ngayon, pag sabi, yung bang gentleman's agreement, wala nang gentleman's agreement kasi wala nang gentleman eh. Wala nang isang salita ngayon. Yun ang panahon natin. Wala nang isang salita. So pag sinabi sa iyong oo, baka hindi. Wala na. Ganun so dapat isalang-alang na natin sa negosyo, sa mga ganyan. Tapos incontinent. Ano ang incontinent? Ano ba ito? False accusers muna. Maraming false accusation. Tapos truce breakers. And then incontinent. Incontinent meaning without self-control. Ang mga tao ay walang control. And then fears. Fears ay violent.
yung parang mga terrorism, yan ang mga issue dyan eh. And despisers of those that are good. Alam niyo naman alam niyo naman si Charlie Kirk inassassinate. Tamo yun, isang taong mabuti, anong ginawa? Binaril. Wala ba, ano mang gusto niyo sa buhay, lahat ng masama ang i-promote. Yung tao ay nakikipag-usap sa mga campuses para bumalik tayo sa traditional, kasi traditional America. Ang traditional America, yung bang sinaunang mga bata ay magkasama sa bahay, may tatay, may nanay, yung traditional. At nanay, tatay, hindi whatever. Pinatay pa eh. Tama mga tao ngayon. Ano bang gusto ng mga taong ito? I-promote yung evil sa So, despisers of those that are good. Kaya magtataka ka sa mundo. Yung mga mabubuti, pinapatahimik. Kaya ang gusto natin, naingay. Yung masasama ang mag-ingay. So nakita natin. And then verse number 4. Traitors. Traidor. Heady. Ayan ay intoxicating, affecting the mind. And then high-minded. Mapagmataas. Yan mga tao ngayon, mapagmataas. Kaya sabi ko, kung ganito na ang mundo, tayo magturo sa mga bata at baliktarin natin itong mga to. Kasi kawawa. Kawawa naman. Walang magtuturo. Lovers of, nasaan tayo? Lovers of pleasures more than lovers of God. That is why ang Sunday, alam nyo ngayon, kung ilan tayo, 345 ata or something. Ito ang pinakamababa in the last siguro 3 taon. So bagay masama ang panahon. Pero alam mo, most people, they would rather go to the mall than to the house of worship. That's what people are now. But, kaya ang linggo, hindi na para sa samba, para sa pleasure na. Buti nga, bumalik ngayong hapon. Kanina umaga, kinukonsensya ko yung mga Sunday schoolers ko. Sabi ko, kayo ang Panginoon, napakabuti. Tingnan ko kung kayo babalik mamayang hapon. Buti. Yung iba talaga, kahit anong sabihin ko, talagang hindi babalik. Okay. Ganon talaga eh. Okay, so verse 5, having a form of godliness. Verse 5, let's go to the appearance of men. Ito ngayon, ang mga tao ay religious, pagtitingnan mo. But may form of godliness, pero yun lang, form lang. Hindi talaga godly. Yan ang ating panahon. Religion without reality. May pananampalataya, pero walang gawa. Parang ganun eh. So, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Now, verse number 6, for of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lust. Ito talks about sinful women. Ito nga yung mga verses 2 to 5, mga sinful women, para bagang they go around, para bagang looking for something to remove that guilt. Kasi alam mo pa, ikaw nasa kasalanan, may guilt feeling yan eh. Pero parang itong mga women na to, they go around and to ease their conscience. Siguro something like that. Bakit sila ganun? Bakit sila nag-iikot-ikot at dinadamay ang ibang mga kababaihan sa kanilang mga kalokohan and led away with diverse lust. So yan so may appearance of godliness. Verse number 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. In other words, knowledge will increase, but not the truth. Alam mo, dumadami lang kanilang karunungan, pero hindi man sila tumatalino o natututo. Nadadagdagan lang. Alam mo, marami sa TV na ganyan. Alam mo, marami nagtuturo ng Bible, maraming Bible knowledge, pero walang appearance of appearance of form of godliness. Of course, because of internet, nag-i-increase talaga ang knowledge. Pero hindi nakakarating sa truth. Sabi sa verse 8, now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth.
May mga tao na kumalaban kay Moses, katulad din na itong mga tao na to, nire-resist nila ang truth. Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. In other words, itong taong binanggit dyan ay naggawa sila ng mga miracles nung araw. May mga miracles. You know, Satan can do miracles and many will believe. In the last days, Satan will perform miracles para mga tao maniwala. May mag-ingat tayo sa mga ganyan. Now, all of the above are descriptions of, lahat yan, ito, yung mga binasa natin, no? These are descriptions of cults, mga rebellion, mga homosexuality, the breakup of the home. Yan ang bunga niyan lahat. And that is why nakikita natin yan sa ating panahon at gusto natin na siyempre ituro yung mga bagay sa kabaliktaran ng mga bagay na ito. Okay, punta tayo sa pangalawa. The believer's response. Siguro dapat ginawa kong the church response. Ano ang ating gagawin? Tayo ay nabubuhay sa mapanganib na panahon. Ano ang ating gagawin? Of course, we need to face it with hope. Of course. And sinasabi ng Panginoon kung ano ang gagawin. Okay, number 1, verse number 5. Ang sabi sa verse 5, kapag tayo nabubuhay sa ganyan, from such turn away. Una, we must withdraw from these things. Kapag tayo nabubuhay sa ganyang panahon, ang dapat natin gawin, lumayo tayo sa mga bagay na ito. Kasi hindi makatulong kung sasama. Kaya kayo po, mag-ingat kayo sa inyong mga social media account. Hindi yan ginagamit para manira, para magpasikat, para magpapogi, para magpakita ng anumang kayamanan, flaunting, whatever you want to flaunt. Hindi yun ang tayo dapat, lumayo tayo sa mga bagay na binasa natin. Kaya kayo mga magulang, aralin nyo yung mga anak, kung yan ay lalo't kung yan ay mga bata pa, matutulungan nyo pa yan umiwas sa mga maling mga bagay. Kaysa makinig sa mga bagay na mali, ay kayo ay dapat gumabay. Now, and that is why, isa ring recommendation ko, ang mga tao dapat ay lumabas na mga simbahang liberal. Na alam mo, maraming simbahan ang liberal. Now, except siguro may steeple, pero wala naman tinuturo. Dapat ang mga tao lumabas sa mga ganyan at pumunta sa mga church na kagaya natin, nag-aaral talaga tayo ng Bible. I mean, yun naman talagang ginagawa natin eh. Puro Bible lang inaaral. Kasi yun naman ang alam niyo kung bakit, huwag kayong maumay. Because the truth shall set you free. If you want to be happy, you take the Lord's side. Sabi, hindi, parating tayo na sa church, kahit na. Yan ang paraan ng Diyos na binigay sa atin. Huwag tayo makipagtalo sa Diyos. Kung kailangan ka na sa church, pumunta ka sa church. Kasi ito ang paraan para masawatan natin ang napakadaming mapanganib na nagawa ng mga tao sa panahon na ito. Huwag kang lalayo sa church. Kahit prayer meeting. Iba sa inyo, wala pag prayer meeting. Kaya nyo namang dumating. Huwag tayong, para ang gawin natin sa mga bagay, layuan natin yan. At tayo ay suportahan natin ang mga churches na kagaya natin para tayo ay mawala doon sa mga maling mga pamamaraan sa panahon na ito. So we need to get out of those churches and go to a church that is preaching the gospel, repentance and faith, para tayo ay masalba sa panganib na panahon na ito. Napakadami po ng magagandang church actually. At ang mga bata dapat dalhin sa Sunday school. Now, kapag ang magulang hindi nagsa-Sunday school, you cannot expect your children to be faithful sa Sunday school kasi ikaw ay wala. Iba sa atin, nadating 10 o'clock na. Papasalamat ako sa ilan sa atin na kinausap ko Sabi ko, alam mo, dapat mag-attend na. At nag-attend na kayo ng Sunday school and I'm thankful. Pero anong gusto nyo? Wala kayo Sunday school, doon kayo sa kabilang turo? Doon kayo sa lovers of them, their own selves? Doon gusto nyo doon sa disobedient to parents? Gusto nyo gano'n? Ako magulang, ayoko yun.
Ayoko yan, of course. Pero anong gagawin natin? That is why, kaya nga, yan ang response natin. Maglagay ng Christian school, kung nakita nyo lang ang libro, baka kayo matakot kung gaano kalaki ang ating negative. Pero ako, inaano ko lang, sige lang. Kailangan natin ng school. Kailangan meron tayong lugar para higit may turo ang Diyos sa mga bata. Kasi alam nyo bakit? Silang next generation eh. So, paano yung pastor kung negative? Sisikapin natin, gagawa tayo, magpe-pray tayo, gagawa tayo ng paraan. But I'm telling you, we're not making anything. We are losing a lot of money. Kaya para, wala lang magulang nagreklamo, bakit ganito ang bayaran? You know, dapat talaga mas malaki pa dyan. Kaya lang, we try to make it reasonable. Okay, so that's why meron tayong Christian school. Kailangan natin ng school para mga bata ay turuan, mapalayo sa mga panganib na mga bagay na nangyayari ngayon. Kaya ang dapat gawin, verse 5, thereof, sabi, from such turn away. Layuan natin ang mga maling bagay na yan. At para sa inyong mga magulang, kayo, turuan yung mga anak nyo doon sa, sa mga bagay na makatulong sa kanila. Hindi yung mga ganyan. Di ba? Tumalon tayo ng verse 10. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, affliction. Ito sabi ni Paul, alam niyo yung aking buhay. Affliction which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Now, parang sinasabi ni Paul that if you are not suffering persecution, you are not living godly in Christ Jesus. Alam mo, sa panahon na ito na nangyayari lahat yan, pag ikaw ay hindi na-persecute, o wala nakakapansin sa'yo na mga, ay siguro ikaw ay kasama nila. Alam mo, parang kasama ka nila. Kaya kasi sabi dyan at sabi, all that will live godly ay may persecution. Na wala kang persecution, baka you're not living godly. Pero tapos sabi ni Paul, Ako, sabi niya, alam niyo kung ano nangyari sa akin. Marami akong persecution, affliction sa Antioch, sa Lystra, sa Iconium. Ang dami kong sinapit. Bakit? Kasi si Paul ay nabubuhay ng godly sa Panginoon. Now, yung iba sabi, sabi nung iba, iniisip, siguro, if I will live godly, walang persecution. Mali. Pag nabuhay ng godly, dadami persecution. Ganun yun Ang Panginoon, ang daming persecution. Si Paul, ang napakabuti ng ginawa, ang napakabuti ng buhay. Ang dami ding persecution. Kasi ganun yun. When we live godly in Christ, marami tayong mararanasan dapat na persecution. Okay, so ang unang gagawin natin, ang ating response, ay layuan natin ang mga bagay na iyan. Kayo mga kabataan, nakita niyo yan layuan nyo ang mga bagay na hindi applicable sa buhay nyo. Kasi pag hindi nyo yan gagawin, ay kayo mapapasama. At ang iba sa inyo ay malapit na. Ingatan nyo. Okay, anong pangalawa? Continue in the truth. Yan ang ating response. Magpatuloy tayo sa katotohanan. Kasi yun lang, again, bakit? Dun lang may kalayaan. Lahat ng bagay na walang katotohanan ay walang kalayaan yan. Ako gusto kong maging malaya. Gusto kong maging malaya. Alam mo sa China, hindi sila malaya. Alam niyo? Alam mo sa China, ang email binabasa. Lahat ng email ng Chinese, binabasa ng government. Gusto mo gano'n? Ayaw, gano'n. Gusto ko malaya. At ang kalayaan ay makakamtan sa katotohanan. Doon lang, walang iba. Go to verse 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So pasama ng pasama. But continue thou in the things which thou hast learned. So ano sinasabi ni Paul? Kung ano yung iyong natutunan, ay magpatuloy ka and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. In other words,
you need to know where you stand at magpatuloy ka doon sa ano ang paninindigan mo. Alam mo, hindi lang tayo, kasi hindi tayo sa Lucena. Kung tayo nasa Maynila, kung tayo ay nasa malaking city, medyo nakakapangamba. Magulo ang takbo ng buhay. Kaya ayoko sa Manila. Buti na lang. Sa Lucena ako nag-mission. Ang hirap sa Maynila. Ang gulo. Ang daming iba-ibang, basta iba-iba. Pero kung ano man ang ating tinatayuan, alamin natin at magpatuloy tayo dyan. At ano pa? Tandaan, tandaan kung ano ang natutunan at tandaan kung kanino mo natutunan. May sinabi ni Paul, no? And of whom thou hast learned them. So tandaan mo kung anong natutunan mo at kung kanino mo natutunan. Yan sabi ni Paul. And so, tayo mga kapatid, ay nabubuhay sa panahon na yan. Hindi maganda ang kinabukasan. If you look at kung naiintindihan natin ang Bible at ang current events, hindi maganda ang ating, you think gumaganda ang takbo ng hindi gumaganda, sumasama. At nagiging mas mapanganib. So dapat tayo mas mahigit mag-ingat. Layuan natin yung mga bagay sa libutan. Kaya nga, mabuti may tayong sariling Christian school. Doon natin ilagay ang mga bata, paaralin doon, turuan ng Bible. Alam mo, hindi tayo dapat matakot na baka mamaya wala silang matutunang ano pa man. I tell you, ang pinakamagandang karunungan ay ang turo ng Diyos. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Kaya pag mga bata natin natutunan yan, magiging, it makes you feel comforted knowing that they know the right things. In the last days na ito, na ngayon, anong kailangan natin? Ang aral ng Diyos. Magpatuloy tayo sa aral ng Diyos at yung mga bata, ilagay natin sa lugar kung saan sila matututo ng salita ng Diyos kasi yan lang ang lugar kung paano sila makalaya sa mapanganib na panahon na ating kinalalagyan ngayon. Okay, so kailangan natin ng Christian school. Siguro ang tanong na legitimate ay ganito, paano tayo magkakaroon ng Christian school if we're losing money? Hanggat kaya. Hanggat kaya pa naman, we can keep it afloat. Kaya pa. Basta sikapin natin. Ang akin lang, alam nyo, kayo mag-promote. I-promote yung ating school para mas marami tayong maturuan. Para mas marami, mas makakamura tayo. Parang, di ba, mas maraming bata, mas mura ang ating cost. So, yan ang dapat nating gawin. At ipag-pray natin ang ating Christian school, ang ating mga teachers. Hindi ko alam kung ilan sila, mga 15 ata, 16, si Ma'am Jing ating principal, ipag-pray natin na ang mga batang ito, galing sila NSC, may mga medal sina Ivan, yabang tamang-tama ka doon sa boasters, hindi. Nakita ko sa mga pictures, natutuwa naman ako, at yung mga bata ang gagaling, ay talagang si Jen din na nagkaroon ng medal. Saka si Liv ba? Parang nabasa ko doon. May mga nakatuwa. Suportahan natin ang Christian school, suportahan ang Bible school. Alam niyo, sa 31, meron tayong anniversary, if I were you, mag-attend kayo. Na siyempre, may 1,000. Pero church yan Kayo yan. Di ba? So, suportahan natin ang ating Christian school at ang Bible College. Tumayo tayong lahat. Let's all stand. Tayo manalangin. Let's bow our heads in prayer. Father in heaven, we thank you for the privilege to have a Christian school of our own dito po sa aming church ministry. Hindi lahat, Panginoon, ay nakapaglalagay ng paaralan sapagkat napakalaki ng kailangang halaga. Laki ng investment at yung sustenance. To sustain it is a lot of money pa rin. And so, Panginoon, sa 25 taon, kami pinagpapasalamat kung paano mo kami binigyan ng pagpapatuloy sa ministeryo na ito. Salamat throughout the years sa mga teachers, mga professors, mga staff members na aming nakasama. At nagpapasalamat kami ngayon sa aming
team sa Christian School na sila po ay sama-sama nagsisikap na taguyod at turuan ang mga bata ng mga moral values, ng mga biblical doctrines upang sila ay maingatan sa mapanganib na panahon kung saan kami nabubuhay sa mga sandaling ito. And I pray, Lord, that you will help us na ang paaralan ay amin pong mapagpatuloy. Salamat po sa dedikasyon ng aming mga kabahagi sa nagtuturo dito. And I pray, Panginoon, na tutulungan mo kami na mapagpatuloy ang ministry at ang aming pong church ay makasuporta sa panalangin, sa mga kaloob, upang mapagpatuloy namin ang pagtuturo sa mga bata. So Lord, I pray that you'll bless our invitation na kami po ay magkaroon lang ng time just to pray for our Christian school. May panalangin ang mga bata. Ang mga batang ito, precious children, at ang kanilang mga isipan, Panginoon, ay hindi maagaw ng kaaway upang sila ay madala sa pagkakasala. So Panginoon, pagpalain mo po ang aming desire. I pray na ikaw po ang mag-glorify namin sa Christian School, Bible School, at ito po ang aming samad-dalangin sa pangalan ni Jesus. Abang lahat ay nakatungo, nakapikit, if you like, panalangin po natin ang ating Christian School. Ang mga bata, kung kayo po ay magulang na nagpapaaral, you should come and pray for your children in this school. Ilan po sa ating mga bata ay hindi pa naliligtas. Marami sa kanila hindi pa nakakilala kay Kristo. But napakaganda ng opportunity. Meron tayong paralan, parating may devotion, parating tinuturo si Kristo. At sana naman, mga kapatid, gamitin ng Panginoon upang itong future na mga membro ng GBC ay maligtas sa Christian School natin. Ipag-pray natin ang mga nagtuturo. You know, our teachers are not getting paid a lot. You know that? Kulang pa sa higit doble sa public school ang kanila dapat tanggapin. Pero hindi nila tinatanggap yan. Para lang itong mga bata, itong inyong mga anak, ay maturuan natin. And that's why kung meron kayong mga anak, dapat padala nyo sa Christian School. At sabihin na, ang laki ng bayad, ipanalangin, baka naman may paraan para hindi ganun kalaki ang bayaran. And so ngayon pong gabi, ipanalangin po natin ang ministeryo na ito. At kami po ay maraming nagtutulong-tulong araw-araw para mga bata ay matuto. So pag-pray natin, ngunit ngayong gabi, kung meron sa ating mga bisita or meron tayong makasama, hindi pa kayo naligtas. Mahalaga na makilala nyo si Kristo sapagkat liban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At kailangan mong ipanganak na muli kung hindi mo pa nangyari ito sa iyo. Gusto mong makarating sa langit? Well, tanggapin mo si Kristo, manampalataya ka na siya ay ipinako at pinatay para sa iyong kasalanan. At kung tatalikuran mo mga kasalanan na meron ka, ikaw ay maliligtas. So ngayong gabi tayo po ay manalangin kung sabi natin, Panginoon, kung paano tayo kinakausap ng Panginoon. Let us talk to the Lord in prayer. Patuloy po tayong manalangin.